gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. Manindog tang tanan. Let's open our Bibles in Acts chapter 4. Acts chapter 4, verse number 10. Acts chapter number 4, verse number 10 to 12. Acts chapter 4, verses number 10 to 12. Tonight's message is a very practical message. No, I'm not supposed to preach here tonight. Pero ang atong schedule sa magwali karon bikay dili siya available, and so I'll be the one to preach tonight. And tonight I'll be speaking on the convictions of every soul winner in the church. Every soul winner, do na gyud tay butang nga gituhuan sa atong kasing-kasing. And we're going to think about and ponder on these three things. And just to remind us nga unsa ka importante ang pagpangabig o kalag. If you are there, please say amen. Verse number 10, anana mo? Verse number 10, everybody go. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. And so, just for the sake of the context, before na to basahon ang verse number 11, the context of this chapter was talking about the time where Peter and John went into the temple, and then remember mo itong tao nga di siya katindog? Pagkahuman, giingnan sila ni Peter o ni John, that silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So ilang gipabarog, gipatindog nila ang tao nga nanglimos ito sa templo sa Ginoo for many, many years. And then that became the springboard of this context, kay ang mga tao natigaw sila, nahibulong sila. Nganong ang tao ning tindog? Nganong ang tao? Dili ni tao lang nga, kailan mo anang naitaw da sa peoples nga, paluy-luoy dignaong ba, di ko kalimutan na, katapag swilin ako sa SMC, naitaw dia sa peoples nga magpakunuhay nga di siya katindog din na pungkol daw siya kamot. Magana siya. Galagot kay ko kay paggawas na ko sa eskwelahan sa SMC nanigarilyo balag pungkol. Kay Brother Jason na ni okay na to sa do silang tindahan sa una. Dili ni pakaaron ingnon nga masakiton, but this truly is a very sick person. And then this man was able to stand. And he was not just able to stand, ning ambak pagud siya. He went walking and leaping and praising God. Ning ambak siya, naglakaw siya tungod sa iyahang kalipay. And nahibulong ang mga tao. And so, Peter told the people, nganong ning barog ni siya tungod sa ngalan ni Jesus Christ. Do you love the name of our Lord Jesus Christ? Tungod sa ngalan ni Kristo ning barog kini nga tao. Verse number 11, let's continue, go. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Verse number 12, a very wonderful verse. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. And that name, if we're going to go back to verse number 10, the name of Jesus Christ. Ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Once again, verse number 12, ang tanan mo basa, verse number 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. This context, this chapter, talks about what we should be convinced of as a soul winner. I want you to understand this evening, kining tulo ka mga butang nga naa dapat sa atong mga kasing-kasing, isip kita nga mga fishers of men. Father God in heaven, I pray that you will bless this very simple message and talk to each and every one of us, Lord, through the Holy Spirit. O nag-ampo ko nga ang ang Balaang Espiritu magkapamuhat sa among taliwala karon, pinaagi nga simple nga mensahe nga magpahinomdom ka namo, Lord,
nga kinahanglan ming mangabig og kalag. Salamat kaayo sa dakong oportunidad nga mawali na sa dang imong pulong. Salamat sa mga Kristohanon nga naghatag og panahon sa pagpaminaw sa imong pulong og diha sa pagampo. I-bless amo mga alampuanan unya, paminawa ang among mga gipangtingwa sa among mga kasing-kasing according to your will and time. Ikaw magtubag ni ining tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, please. The convictions of every soul winner. We believe in these three important things as a soul winner. I want you to understand tonight that soul winning is not a special gifting. Soul winning is not a special gifting for some few believers, but it is our obligation and our responsibility and even our privilege sa tagsa-tagsa ka mga Kristohanon to tell others about Jesus Christ. Every time we sing the song, I love to tell the story. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old, old story of Jesus and His love. What is that story? That's the story of salvation. Unya ang kakanta kay sulwining. I love to tell. Kiwa kayo no? Amen. Kiwa kayo musing kandatag to the regions beyond, I must go. Unya ang kakanta, wa na go. And so I think tonight, this must be our time nga atong ikinabuhi ang mga kanta nga atong ginakanta din sa church. That we must love to tell the story. This is the most important story, the message nga atong ma-share sa tanang mga katawhan sa Ginoo. Yes, you may be knowledgeable on business. Yes, you may be knowledgeable on other things. Sa eskwelahan, sa mga secular things, kahibalo ka, master kay ka, paisgutan og sakyanan, master kay ka, magisgot og negosyo, master kay ka, magisgot og mga hardware, mga supply, master kay ka, magisgot sa medical nga field, pero walay lain nga mas pinaka-importante nga mensahe nga atong i-share sa mga tao, the message of salvation. And so tonight, God calls every one of us to share the gospel, to win the lost people with the gospel of our Lord Jesus Christ. This is not just the job or the duty of the pastor or the deacon or the Sunday school teacher or the church worker or sa mga ning-graduate og Bible school or sa mga tao nga dugay na sa church or sa mga Kristohanon nga mga bag-o or sa mga young people lang or sa mga adult lang. Ang pag-share sa pulong sa Ginoo, ang pagpangabig og kalag para ni sa tanang luwas. It is for all, every child of God. And so, kining tulo ka mga butang, kinahanglan ato ning masabtan, if ever ma-discourage ka sa pagpangabig og kalag, just remember these three convictions that each or every soul winner must have sa atong mga kasing-kasing. Number one, the first thing is this: every soul winner must be convinced that hell is real. Usa sa mga butang nga ang problema sa Kristohanon is that we tend to forget the gravity of this place called hell. Somebody said, Pastor, I think the best way to encourage the church to win souls, unsa daw ang pinaka-effective nga buhaton sa usa ka pastor para ang mga tao mangabig og kalag. Ningon ang usa ka pastor, kung naalang ko'y gahom, gusto nako nga ang matag Kristohanon pabisitaon ako sa impierno isa ka minuto lang. And I will tell you, you will never be the same again. Just 1 minute to be in hell and see that hell is a very real place. Ug mo ni ang dapit nga padulngan sa tao kung dili siya makaangko ni Kristo sa iyahang kasing-kasing. This is the destination of the eternal soul in hell. There is a place of eternal damnation. There is a place with a fire that is unquenchable. There is a place of torment. There is a place of eternal separation from God. Mahimulag ang tao gikan
sa presensya sa Ginoo, mga kaigsuonan, and that person would be there for a long, 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 long time. Usa sa mga ninggawas nga balita kagahapon, si Alice Go, gisintensyahan na sa korte og life imprisonment. Habang buhay nga mapreso. Kuyog ang uban niyang mga accomplice niya sa human trafficking. Human trafficking that is under the special law. Wala na siya sa revised penal code. Kaya kung revised penal code pa na, 20 to 40 years naman ang maximum. Pero kung special law, life imprisonment. Habang buhay na pagkakakulong. Can you imagine? The only way nga makagawas siya kung i-pardon siya sa presidente. But can you imagine, all throughout your life, you would be in the bars. You cannot go to SM, you cannot go to Baguio Beach, di ka makaadto og Robinson, di ka makaduaw kung di ka gustong makaadto sa mga dapit nga gusto nimong adtoon. And even maskin pag gusto nimong VIP treatment, magbayad ka. I remember there was one pastor who told me nga katong pastor nga napriso, nagbayad siya og 20,000 pesos para lang magpabilin siya sa iyahang prisuhan nga hamugaway siya. 20,000 pesos every month. Magbayad siya. Padili lang siya isagol dito kuyog sa mga prisuhan. Liliman ka ang prisuhan. Ang 20 kabuok, ang usa ka silda nga 20 ra kabuok ang masulod, sudlan og 100, laliman ka na. Kaadto na magprisuhan, kasi nakaadto prisuhan din eh. Kasi gustong mo adto. Di ba? Ang silda nga 20 kabuok, sudlan og 80 to 100, usaon man na. Mag-unsa man tumuramog mga suso dito. Dili sayon ang kahimtang, pait manggani kaayo ang kahimtang sa tao sa sulod sa prisuhan aning kalibutana, unsa na lang kaha ang lugar nga gitawag og imperno. And just remember that every time we shut our mouth, every time we are discouraged, every time nga dili ta mangabig og kalag, if moingon kasi mong kaugalingon, dili lang ko mukoy og soul winning, dili lang ko sa balay, mag-Facebook ra ko, maglantaw lang ko salida, gilaay man koy, gikapoy man koy. Every time mabuhat, magbutang ta na sa atong mga tagsatag sa kahuna-huna, ang kalag sa tao nga mamatayan ng adlaw, moadtog imperno. And usa sa mga butang sa kong kinabuhi, every time I would go and preach in funeral services, usay naagi mga trabaho sa yawa nga murag ma-discourage ko. Basta every time nga ma-discourage ko, moingon di ko sa kong kaugalingon, ngano kanong nga gisamok-samok ko sa yawa karon naagod siguro tumong ang Ginoo ani. Naagi mga tao karon nga nanginahanglan gyud silang makadawat ni Kristo. And every time I would think about that, I would try to reverse my mindset, muing ko, muadto ko, muwali ko sa pulong sa Ginoo, and I will never be wrong. Pag abot na ko dito, daghan kay mga tao magdawat ni Kristo sa ilahang kasing-kasing. Why? Because Satan will do everything he can para lang ang mga tao, mga kaigsunan, ang mga tao dili makahuna-huna nga dunay dapit nga gitawag og imperno. Hell is a real place. It is as real as Pagadian City. It is as real as the streets of Rizal Avenue. It is as real as the mall of the Robinson. Mga kaigsunan, tinuod ang dapit nga gitawag og imperno. Jesus Christ spoke of this reality in Mark chapter 9 verses 47 to 48. Ningon si Jesus Christ, and if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hell fire, where the worm dieth not, and the fire is not quenched. Ang kalayo nga dili mamatay, na ay ulod nga dili mamatay. Init kayo. Init manggani. Init yung panahon ron, no? Ako nabantayan bitaw no sa una. Ani ka Domingo sa buntag. Basta mo andar ni tanang aircon diri pero tinagyong tugnawa. Pero karon mo andar ang tanang aircon igang gyapon kay tanan. Siguro tungod kay nanambok na siguro tano or siguro tungod na lang gyud sa kainit. Yeah. Tigyong inita. Kaganina wala ang atong mga trabahante nanguli sila tanan gahapon nanguli sila tanan kay
ang trabaho nila sunod semana diri na sila magtrabaho kani usahaw nila ning trabaho diri. So katong damba din ha ibalhin na po na nila dinhi sa kilid. Pero wala sa sila sa nako dismantle ang sa tawagan ni ang damba kay ang atong mga aircon sa ibabaw og nagpalya sila. So giinan nako nga kanang ang katong tig-ayo sa atong aircon nga kailan nilang kusami nagpadalag mga tao dinhi kay gilantaw kay ang mga wire nangalata na nada sa likod ba nya dili man na maabot kung walay damba. So we grab the opportunity giputos og balik ang katong mga wiring unsay mga kuan kay nganuman kay ang aircon si babaw dili na mangandar. So salamat sa Ginoo ning andar na ganina gitubilag freon. We are trying to make ready for our church anniversary and missions conference kay dira ato sila pamutang ang mga sobra na nga mga tao nga dili na maigo diri, but we want them to be comfortable. We want them nga dili sila igangon. We want them nga hamugaway ang pagsimba nato mga kaigsuonan. Pero dito sa impierno walay lugar, wala nang pulong nga hamugaway. Wala nang pulong nga komportable. Ang impierno usa ka dapit di ng tao mag-angtos sa hangtod sa kahangturan. If we are just going to realize this, wala na gyud time nga mag-away pa ta dinhi sa church. Wala na gyud time nga magdinautay ta. Wala na gyud time nga mag-iya-iya ta. Ay kaula mo diha. If we are just going, kung pwede pa lang mag-tour ta sa impierno karon og 1 ka minuto, I will tell you, you will never be the same again. You would pray for your loved ones. You would pray for your classmates. You would pray for your friends. Lord, nga maluwas unta ni sila, Lord. Do you have that conviction in your heart nga tinuod ang impierno? Basinaan na to din kanang impierno, pastor. Ambot ko, tinuod ba na? I hope wala na din sa toa. Ibutang sa mong kasing-kasing. Kini nga dapit nga gitawag og impierno. Hell is real. Are you convinced nga tinuod ang impierno? Number 2, we must be convinced, number 2, that heaven is real. Ang pinaka-tigulang nga tao, the oldest person who ever lived. Di ba namatay na si Enrile, no? Namatay siya at the age of 101. Grabe, no? Kisa kayo makabot ito 100 rin, no? Ang kusami, rin may mabot ito 100 din, ba? 200 ba na yung goal daw? Basin si Kisa ni, may mo ning 500 years old ba, no? The oldest person ever documented was born on February 21, 1875. He died at the age of 122 years old. Laliman ka ng 122? Saan naman ang 122 eh? Pero nag-edad siya 100, ga-drive pa siya, nag-bike pa siya. Edad pa siya 100, nag-bike pa siya. Edad pa siya 100, ga-sigarilyo pa. Laliman ng sigarilyo, Brother Efren, no? Ay siguro mo pangundag sigarilyo, no? Para mabot o 122. 122 years and 164 days, usa siya kababaye. According to the study, mas taas daw kinabuhi ang mga babae kaysa sa lalaki. I do not know nga nung ingon ana ang mahitabo. Mas taas ang kinabuhi ang babae. Di ba kasagaran sa unang mamatay ang bana? Kasagaran, no? Kasagaran lang, ha? Dili puntanan, ha? Kasagaran. So, ang iyang ngalan si Jean Calment. She is the longest confirmed human lifespan in history. And throughout her days, aning kalibutana, iyang naabtan ang pag-imbento sa telepono. Telepono ba? Kita na gani, no? Kay mura og basta na gani magisgot naging tao sa mga karaano tiguwang na. Kana bitong kami sa una, basta mo nga naging ng tao, kami sa una, day mamayabas gud mi sa kana tigulang na gud na nga tao na. Kasi magisgot tag mga kinaraan, kay magreminis man ni mga tigulang sa ilang mga kagahapon.
Munang aygin mo pag-isgot-isgot anang mga karaan kay para di mo mailhan nga tigulang na mo. Oh. Ang una nga pagkaimbento sa telepono iyang naabtan. Katong kainom to mo tong telepono? Telepono ba? Katong di-wire pa bitaw, katong di-wire pa. Ato naabtan kay kato namang telepono kasi nakapas ato na murag antenna bitaw, katong dako kay ba antenna ba no? Pagkahuman kung naanak kay atong Nokia, grabe ang bugiro na kay kano. Butang-butang din diri Raul no, diri skilled ba no? Uy, nanawak. Nahilas na din kayo. Naabtan niya ang pag-imbento sa telepono, naabtan niya ang pag-imbento sa unang eroplano sa kalibutan. Naabtan niya ang unang pagkaimbento sa sakyanan. Even, iyahang naabtan ang World War I and World War II. Grabe. Naabtan pagyud niya sa iyahang edad, naabtan niya ang pagsakop sa Pilipinas sa Espanyol. Kataas sa iyahang kinabuhi. But I will tell you this, masking pag imong edad maabot og 200, mamatay ra gyud kagihapon. Because again, dunay langit nga giandam ang Ginoo alang kanato. So it does not matter kung mamatay ka og 50, it does not matter kung mamatay ka og 100, it does not matter kung si Kisini maabtag 500. Luoy ang dugay aning kalibutan na kay mag-una na tag-enjoy dito sa langit, no? Katong dunay nang tigulang magtiayon ba? Pag abang matay nila, pag abot nila langit, nganong gadayet-dayet man ta, gwapo man day kay diri, uy. Nganong gadugay man kay tagalangay-langay pa man ta dinhi. Gwapo naman day kay dinhi. Heaven is real. Heaven is a place where God's throne rests. The Bible says in John chapter 14, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, it means from the statement of Jesus Christ, this is not heaven. Dili ni mao ang langit. Magkasayop pa gyud sa Jehovah's Witness nga mo daw ni ang langit na daw. Pagkasayop na lang gyud ni kibuloy nga ang New Jerusalem tuan na raba, di na raba sa Davao ron, na raba diri sa Aurora ang ay Dumingag, ang bag-ong nilang nanapot sila bag-o nilang mga kulto din ha. The place called heaven is a different place, a different realm, a different world. Og mga kaigsuonan, dili parihas aning kalibutan na nga perting paita kaayo mga kaigsuonan, mga palaliton, mahal kay sa katanan, ang mga tao wa ka kaila, ang naa sa panggobyerno maglibog na ka kung kisay gasturya tinuod, daghang mga tao nga dautan, daghang laliman ka. The other day I was looking at somewhere in Luzon. Ang kawatan ba, natulog ang tigulang, babae, lula ba, natulog ang tigulang, Mandaluyong, natulog ang tigulang, ning sulod ang kawatan, pag kumanyag sulod, gikuha ang cellphone. Pagkahuman, kita mo itong balita, pag dahil sulod ding balik, lapod og sulod, kay kwao na pod ang kwarta, nakamataman ng tigulang, ni amin pa ang kawatan. Aliman ka aning kalibutan nga atong gipuy-an. Karon bitaw no, wag lami ipaminaw balita karon. Why lami? Okay. Minaw mig balita to maging adlaw ni Mrs. Ana si Shoni, palungan ng kuan sa baa po ng kapuya paminaw ng mga napay naong ni Claire Castro, murag si Bite King, no, murag si umaog naong ni Badi, no. Yung kapoy kay paminahon ang kalibutan karon, ang mga panghitabo karon, and not just here but all throughout the world. There is now a turmoil all throughout the world. Grabe ang mga problema karon. Dili lang ang Pilipinas ang naay problema, tibuok kalibutan dunay problema. Pero salamat nga ang langit dili parehas kalibutan. It is a place of peace. It is a place of satisfaction.
And sometimes we could not let go of the people nga hapit nang mamatay. Kasi di ta ka let go. Gusto na to nga hawiran sila. Ano sa comfort nga naka-let go me pagkamatay ni Papang, pagtinga na ni Papang kay Pang, pagpahulay na lang Pang kay luoy na gyud kayo sa Papang. Ring injection na siya diri, wala na siya. Tungod kay everyday sigig tusok, sigig tusok, sigig tusok. Hangtod na ataning kalibutan na di gyud mawala ang kasakit. Amen. Ay nako, masking pagdaghang kag kwarta, damor ka daghang kwarta, damor ka daghang kasakit. Kung wa po kay kwarta, partang sakita pod. Wa kitay dag-ananan ni. Atong dawaton ang atong kinabuhi aning kalibutan na kay dunay tinuod nga dapit nga gitawag og langit. The Bible says in Revelation chapter 21 verse number 4, "And God shall wipe away all tears from their eyes." That is a metaphorical statement. Dito sa langit, wala na'y luha. Amen? Hello? Diri, hilak ta eh. Hilak ta. Labad ka sa ulo itong mga anak, no? Labad ka sa ulo atong bana, asawa. Kahana problema na to, diri. Katawa-katawa lang tayo sa simbahan, pero gadugo na itong duga na to. Anik ulis itong balay, problema na po. Why garantiya aning kalibutan na? Pero dito sa langit, wala na'y luha. Ganahan yun mo mahilak, no? Amen daw po. Amen po mo diya, oy. God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Wala na'y kamatayon. Mura ba yun ni mo, gikahadlukan sa tanan ang kamatayon. Ang amuang iyaan ni Engineer Sapong, giadto na mo. 2 weeks ago, giadto na mo. Unya, 80 kape na siya, 80 years old na siya. Isulwining na mo. Narito yung mga anak pod. Unya, ang tigulang kay muhalok siya sa kong kamot. So, pastor, ayaw yun bigbiyae, pastor. Pastor, tigulang. Hilak siya, hilak. Pastor, ayaw bigbiyae. I don't know, there's that sense of kanabang tungod kay mingawon ta sa ato mga minahal sa kinabuhi. Pagkamatay ni Pastor Nonoy, ning sink in gyud sa akong hunahuna og kasing-kasing nga ang mga tao nga atong gituhuan nga immortal mamatay gyud ay. Mga young people, inyong ginikanan di na mga immortal. Mga matay na sila usa ka adlaw. And you have to be ready that before that time comes, you are prepared. Pero dito sa langit, wala na'y kamatayon. Dito sa langit, wala na'y kagulanan. Amen? No more crying, neither shall there be any more pain. Amen sa mga na-arthritis. Wala na'y kasakit. Wala na'y kasakit dito. Wala na'y rayuma dito. Wala na'y high blood. Wala na'y diabetes. Kay wala na may mingo float dito. Di wala na'y diabetes. For the former things are passed away. Aren't you glad you're going to heaven? Heaven is a real place. And number 3 and the last, not only hell is real, not only heaven is real, but we must realize this. We must be convinced nga dunay langit, dunay imperno, ug ang ikatulo, nga way lain nga makadala nato og langit, only the Lord Jesus Christ. Neither is there salvation in any other, for there is none other name given among men whereby we must be saved. And the name is not Mary, the name is not Kibuloy. Liman ka sa Kibuloy nga namatay daw si Dolpe. Kisa to namatay? Storya siya. Siya nung namatay si ano? Andun ako sa Cebu. Dumaan mo na sa akin, nagpaalam. Laliman ka, anak. Walay lain nga ngalan mga kaigsunan kundi ngalan ni Ginoong Hesukristo.
And number 3, Jesus is the only way to heaven. GB, saradi ang bintana sa taas. Jesus is the only way to heaven. The Bible teaches that there is no other person, no other name that can save. Muna kinahanglan gitang mulakaw. Kay ang utok sa tao ay pareha raman tatanan. Ay kanang relihiyon, pastor, o saratong padulungan tanan, pastor. Padulong ratatanan sa Ginoo. May ka mo explain na ng mga tigulang. Maski kung sa atong pariharaman ta, pastor, ay pariharaman ta anadong. Tanang relihiyon, padulong sa usa ka destinasyon, lain-lain ra ng ngalan. Kana si Allah, mo raman po na ang Ginoo. Kana si Jesus, mo po na ang Ginoo. Kana si Buddha, mo po. People will try to distort the truth of the Word of God, pero kinahanglan makasabot ang mga tao nga isara ang ngalan nga makapaadto na tog langit. And the name is the name of our Lord Jesus Christ. John 14:6, Jesus saith unto them, I am the way. Everybody go. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Maski pag-unsa pa nimo kasinsiro sa imuhang pagpangalagad kunuhay, sa imuhang pagsimba, sa imuhang pagtinarong, maski pagsinsiro kayo ka, pero kung wala kay Kristo, impirno ka padulong. Human sa imong kamatayon. Why? Because the only way to heaven is the Lord Jesus Christ. You must realize this. As a soul winner, way lain nga makapadala nagtog langit. Si Ginoong Jesucristo lamang. Just think of this. Ang tao, doon na siya kaugalingon niyang relihiyon. Pero ang relihiyon, nagtudlo o dili mao nga pamaagi. Ang Katoliko, sa gitudlo nila para maadtog langit. Sakramento. Unsa ilang gitudlo, aning mamatay, ampuan sa manalabtan. Kasi manalabtan din sa una. No? Manalabtan din eh. Ano? GB, manalabtan ka sa una daw. No? Tudluan sila. Para ang kalag ni Dexter Amancio mahawas na gikan sa purgatorio. Bayad na pug ka. Padre, naman ang kalag ni Dexter Amancio, tagahawak na nanadre, nahana sa hawak. Mo ba? Baligyan niya ang karabaw. Kihatag niya ang kwarta. Padre, naman ang kalag ni Dexter Amancio na anadres kiting na. Sa padre, ina lang siya nga, wala ko'y kwarta, pambaka na lang na siya. Taga-kiting naman day na. They teach false things and it's just for about money. Lord willing, karong Sunday, we have our preaching about false prophets. And just think of this. Paminaw mo, ang mini nga relihiyon, kwarta ra gituyo. Kwarta ra gituyo. Laliman ka anang mga tao nga dagko kay simbahan karon. Pastor na private jet, laliman ka anang pastoran na private jet. Because these people were just thinking about merchandising. Ilaron lang mga tao. And if we're going to summarize all the church, all the religions, when it comes to their doctrine of salvation, we can put it into one sentence. Tanang relihiyon, imong tapukon, paghisgot sa kaluwasan, duha na kabuok, either wala si Kristo sa pamaagi sa kaluwasan, or naa si Kristo pero kulang ang gibuhat ni Kristo. Nakuha na to? Either wala si Kristo or naa si Kristo pero apilan og buhat. Adventist, they believe that Christ died for our sins. But they believe that they have to maintain good works para makaadtog langit sila. And if you're going to study these false religions, luoy kay ang tao nga mailad. Kay kita nga nakabalos ka matuoran,
wala ning abris tong baba og ning share sa mensahe sa kaluwasan. And we are not talking about religion. We are talking about relationship. Every person must have a relationship with the Savior, Jesus Christ. These three convictions, ibutang si mong kasing-kasing. Every time mabugnaw ka sa pag-share sa gospel, every time mahadlok ka mo share sa gospel, think of these three things. Number one, you must be convinced that hell is real. Number two, you must be convinced that heaven is real. And number three, you must be convinced that Jesus is the only way to heaven. That's what we preach. Why relihiyon nga makaluwas? Pero dunay relihiyon nga nagtudlo sa insakto nga pamaagi sa kaluwasan. And I can tell you this, Bible Baptist Church cannot save, but we preach the right and biblical way of salvation. Munang ayaw kahadlok, share sa gospel, ayaw kahadlok, pangimbitar og mga tao sa simbahan. Tungod kay ang atong mensahe, tinuod ni nga mensahe. Wala tanang warta sa mga tao. Wala na to sila pugsa. Kabantay mo, every time mag-offering ta, muingon jud ko sa church, sa pulpito, dili amo mga bisita, dili mo obligado nga muhatag. Wa mo ilabot ani. Pero kung gusto mo muhatag, why problema? Just want to be transparent with the people. All our transactions in the church na ay resibo din ha, makita ninyo din ha. Na si Jelly nga mo'y nag-account sa offering sa church. Why? Because for the sake of transparency, mura ba na giralihan sa mga iglesia ni Cristo, no? Transparency. Rally na ba sila? Because people are looking for transparency. Because again, we are not for the money of the people. Praise God, nga doon ay kwarta sa church. Praise God, nga doon ay kwarta sa ministry. Pero we are not here for that. Ang kwarta, galamiton lang na para makapadayon ang ministry o makapadayon ang buluhaton sa mga foreign o mga local nga mga missionaries. Folks, listen to me. Kining tulo ka mga butang, napa ba ni sa imuhang kasing-kasing? If not, atong ibutang og balik, kining nga mga convictions, karong taknas kagabi yun. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. If you're truly saved tonight, you must be convinced of these three things. As the piano plays softly, just kneel down to where you are sitting right now. Luhod, mag-istorya ka sa Ginoo. Lord,